Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ito po ay hindi tungkol sa isang kakatakutang bagay. Ito po ay patungkol sa pamanhiin na nagbago ng aking buhay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tina, 32 years old. At ang aking kwento ay patungkol sa pamanhiin. Tara, umpisahan na po natin ang kwento. Kasalukuyang first year high school ako nang mangyari ang isang bangungot sa aking buhay. Ako kasi ang tipo ng taong hindi naniniwala sa pamanhiin. Dahil ang tingin ko rito ay isang bagay na walang basehan at haka-haka lamang. Ang aking ina ay maraming pamanhiin sa aming bahay, ganon din ang aking ama. Madalas nga akong mapagalitan sa bahay kapag di ako sumusunod sa mga pamanhiin. Halimbawa na lamang sa pag-awit ko habang nagsasaing, na ayon sa aking ina na kapag nag-asawa ko ay matanda ang mapapangasawa ko. Bagay naman na aking lamang tinatawanan sapagkat hindi talaga ako naniniwala sa mga ganong bagay hanggang dumating ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay na nagpabago sa aking paniniwala sa pamanhiin. Isang araw ay pagod na pagod ako galing sa aking pag-aaral. Nang umuwi ako sa amin ay antok na antok talaga ako. Kaya naman pinili ko na lang humiga sa sopa at diretso na akong nakatulog. Sa aking panaginip ay tila nasa isang lugar ako na madilim at tumatakbo daw ako doon dahil merong humahabol sa aking tao. At meron naman akong nakikitang liwanag sa di kalayuan at doon ako tumakbo ng dire-diretso. Nang makalabas ako doon ay meron ako nakitang isang lalaki. Ito ay nakakulay puti at ayon sa kanya ay lagi daw akong mag-iingat. Bagay naman na aking hindi pinansin. Dahil medyo nawiwirduhan ako sa lalaki sa aking panaginip ay tumakbo ulit ako. Ngunit isang malaking pagkakamali ang aking nagawa. Sa aking pagtakbo ay nadapa ako. At doon, nalagas ang aking ipin sa harapan. Halos maubos talaga lahat ang ipin ko. At dahil sa gulat at takot ay bigla akong nagising. At natawa na lamang ako dahil ito'y isang panaginip lamang. Hapon na nang ako ay magising. Kaya naman agad na ako nagpalit ng aking damit. At tumulong na rin ako sa ibang gawaing bahay. Sumapit na ang gabi at sabay-sabay na kaming naghapunan. At habang abala ang lahat sa pagkain ay naikwento ko ang aking panaginip patungkol sa nalagas kong mga ngipin. At doon laking galit ng aking mga magulang. At sabi ng aking ama ay dapat daw ikinagat ko muna sa puno. At dahil daw sa ginawa ko ay tiyak na may malalaga sa aming pamilya. Bagay na sinang-ayunan ng aking ina. Galit na galit ang aking ama at tumayo sa pagkainan at umalis. Tila nakagawa ako ng isang malaking kasalanan at bagay na hindi ko maunawaan kung bakit ganoon. Sa makatuwid ay hindi ako sang-ayon sa aking mga panaginip. Dahil sa aking paniniwala ay hindi nila ako pwedeng madiktahan. Ngunit nandito ako ngayon sa sitwasyon na ako na ang sinisisi. Maging ng aking pamilya. Tinapos ko ang pagkain at nilikpit ko ang hapagkainan. Damang-dama ko sa sarili ko ang pagkadismaya ng aking mga magulang. Pag-akyat sa kwarto ay agad din naman akong nakatulog. At kinabukasan kagaya ng mga routine, kumain lang ako at pumasok na ulit sa eskwelahan. Lumipas ang mga araw at linggo ngunit wala namang nangyari sa amin. Bagay na nagpatunay na hindi totoo ang panaginip ko at ang pamanhiin nila. Ngunit nagkamali ako. Isang araw habang pauwi ako ng eskwelahan ay may napansin ako sa malayo. Tila may makapal na usok sa aming bahay. At nakita ko rin ang ibang bahay sa aming baryo ay nasusunog din. Agad akong tumakbo ngunit ang dami talagang tao. Agad naman dumating ang mga bumbero ngunit wala akong nakita ni isa sa aking pamilya. At doon ako nagulat. Dahil ang buong pamilya ko ay natupok ng apoy. Namatay ang aking ina at ang aking ama. Ganon na rin ang aking bunsong kapatid. Nagumpisa daw ang sunog sa baba ng aming bahay. Kaya naman hindi nakalabas ang aking mga magulang. Bagay na nagresulta ng kanilang pagkasawi. Doon ay unti-unti kong napagtanto na totoo nga ang pamanhiin. Dahil nangyari na ang malagim na trahedya sa aking pamilya. Lumipas ang mga taon at talagang tatak sa aking isipan ang nangyari. At simula noon ay ina-apply ko na sa buhay ko ang mga pamanhiin. Ipinamana ko na rin ito sa aking mga anak upang maiwasan na ang ganong mga sakuna. Alam kong walang basihan ang mga bagay na ito.
lalong-lalo na sa ibang tao. Ngunit nandito ako at naniniwala ako sa pamanhiin dahil na rin sa nangyari sa aking buhay. Hanggang dito na lang at sana magmistulang aral sa inyo ang aking kwento. At lagi po nating tatandaan na mag-iingat po tayo palagi. At nagpapasalamat din po ako Mr. Reynald niya dahil nabasan niyo po ang aking kwento. Muli, salamat pong muli.